Ang isang aerosol spray ay hindi nakasasama bagamat kung ito ay nasa kamay ng isang bioterorista, maaaring makasanhi ng nakakamatay na pinsala. Ang isang biological o chemical na pag-atake ay patid ng isang pagkalat ng toxic, mikrobyo, virus o iba pang peligrong elemento na nakakalat sa isang populasyon. Maaari itong maikalat sa iba't ibang mga paraan, ngunit ang layunin ay pareho. Upang maging sanhi ng takot, karamdaman at kamatayan. Kung ang pag-atake ay kemikal, isang nakalalason na gas tulad ng hydrogen cyanide o isang volatile liquid tulad ng siren ay maaaring peligrong maikalat. Mabilis na pagdanas ng sintomas sa katawan ng tao ang mararanasan. Maaaring ito'y mangyari sa loob ng isang oras o isang minuto at maaaring magsama ng di may paliwanag na ambon at amoy sa paligid. Maaari ring may makikitang patay na ibon at maliliit na hayop sa kapaligiran. At pisikal na sintomas tulad ng malabong paningin, mahirap na paghinga at kumbulsyon. Lahat ay may mga mabagal na epekto na maaaring magsama ng trangkaso, tulad ng mga sintomas na impeksyon sa mata o pangangati, pagsisikip ng dibdib o kahit na pagsusuka ng dugo. Alinman sa mga bantang biologikal o chemical, maaaring hindi mo alam kung aling banta ang maaari mong kaharap. Kaya laging maghanap ng mga awtoridad para sa mga tagubilin. Ngunit ikaw mismo ay dapat may alam upang mabigyang aksyon ang sakuna at masagip mo ang iyong sarili at ang mga tao na nasa paligid. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga madaling hakbang upang ikaw ay masagip sa bingit ng kamatayan, mabilis na umaksyon at lumikas sa lugar para sa biologikal na pag-atake. Hindi mo malalaman ang tungkol sa mga ito hanggat sa ito ay narinig mula sa mga otoridad tulad ng radyo at telebisyon. Ngunit kung ang isang pag-atake ay natukoy, manatiling kalma at takpan ang iyong bibig at ilong ng makapal na tela. Para sa mga nalalanghap na kemikal, karaniwan ang usad ng lason ay pababa mula sa puntong pinanggalingan. Kaya dapat na lumikas habang maaga upang mabawasan ang pagdapo ng kemikal sa iyong katawan. Huwag lumakad pababa o pataas sapagkat ito'y sasani lamang sa matagal na pagdapo ng kemikal sa iyong sistema. Kung ikaw ay nasa loob, lumikas sa pinakamataas na antas ng gusali. Ang gas at toxins ay mas mabigat kaysa sa hangin. Siguraduhin selyado at hindi nakakalabas ang hangin sa alinmang lagusan at patayin ang mga nakaandar na air conditioner. Isara mga pinto at mga bintana gamit ang selyadong tuwalya at damit. Pagkatapos sa pagsara sa bawat sulok, oras na upang mag-decontaminate. Alisin ang lahat na nakakabit na damit at accessories sa iyong katawan kabilang ang contact lenses. Huwag gayunpaman hilahin ang anumang bagay o damit sa ibabaw ng iyong ulo. Sa halip, punitin o gisiin ang iyong shirt upang ang mga kontaminadong bagay sa iyong mga damit ay hindi mapunta sa iyong ilong, bibig o mukha. Pagkatapos, ilagay ang lahat ng bagay sa lalagyan o dinobleng plastic bag at hipiting isara. Hugasan ang iyong katawan na may sabon at tubig o isang halo ng 10 bahagi ng tubig at isang bahagi ng bleach. Titigilan nito ang pagdumog ng kemikal hanggat maaari sa iyong katawan. Kung ang tubig ay wala sa paligid, magdilig ng talco o harina sa ibabaw ng balat. Ito ay upang pigilan ang kemikal na dumapo sa loob ng katawan. Maghintay ng 30 segundo at mahiran gamit ang pira-pirasong tela o gauze. Ngayon ikaw ay malinis na, oras na upang bawasan ang malantad sa kemikal. Pagkatapos ay siguraduhin ligtas ang iyong sarili sa isang ligtas na kwarto. Huwag pumayag na may makakapasok na sinuman sa loob para sa inyong kapakanan. Kung ang mahal sa buhay ay nasa iba't ibang mga lokasyon,
manatili sa lugar sa halip na puntahan sila na mas makakadelikado sa kondisyon. Kung kailangan talagang umalis at wala kang dalang gas mask, takpan ang iyong ilong at bibig ng tela, basa ng isang delusyon ng tubig at baking soda. Takpan ang katawan na hindi nadadamitan karaniwan sa mga braso at binti. Takpan ng bandage anumang sugat at gasgas bago pumunta sa labas. Sa sandaling ang mga otoridad ay nagbigay ng senyales na malinaw na ang lahat, humingi ng medikal na atensyon at patuloy na manood ang mga sintomas kahit sa ilang mga araw pagkatapos ng insidente. Pagkatapos ay maaari ka na huminga at madaling ipag-alam na nakaya ang isang di karaniwang sakuna. Tandaan na ang mga banta ay maaring hindi palaging magiging malinaw kaya't manatiling alerto. Makinig sa mga otoridad sa pamamagitan ng mga balita, radyo at telebisyon at sundin ang mga hakbang na ito upang maaksyonan at maligtas ang sarili sa sakuna.